when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you higher. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist and MCGI mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang tunay na pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo ay Baptist. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa tunay na pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo ay Baptist. So affirmative natin dito syempre si Pastor Ken ng Baptist, at negative naman si Brother Mario ng MCGI mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules pa rin ito ng Russia TV. So yung ating rule number 1, yung limit sa pagsagot, yung 20 seconds mga kapatid. Yung rule number 2, yung close-ended question, dapat sagutin mo na or mamili mo na ng categorical, no, bago tayo mag-explain. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung di niya masagot or wala doon ang sagot niya, so pwede kayong mag-explain ng 10 seconds. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali sa first cross-examination. At sa second cross, pwede na kayong magtanong kahit na ano. Rule number 6, or rule number 5, yun na, isa sa cross lang mga kapatid. At rule number 6, parusa sa dalawang warning. So, minus 1 minute sa time nila. Rule number 7, isang objection at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance or pagmumura na alam na nila to. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, yung mga ganyan. Rule number 10, pwede ka magtanong ng mga sensitive question, kasama doon yung mga personal na buhay mga kapatid, o personal question, pero pwede din tanggihan mga kapatid. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay para makabalik ang ating mga debater kung ma-disconnect ha. Rule number 12 mga kapatid, bilang moderator may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito.
At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic at one of the member ng Temple of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, Bro Rush. Yes. Ayan. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay, yes po. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At unahin natin si affirmative. Kilala ka kapatid. Alright, sa mapagpalang gabi sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Ken. Kilala rin akong Brother Ken or Henso May. At ako po ay kasama sa Original Baptist Faith Defenders. Patuloy po tayo magsuri, aming mga kaibigan sa MCGI at mga kapatid kong Baptist. Mabuhay po tayo. Maraming salamat, Bro Rasha. Okay, at syempre, sa negative naman, pakilala ka kapatid. Okay. Ako po ay si Bro Mario, isang MCGI, legit na po at nabautismuhan nitong nakaraang Friday lang sa MCGI. Salamat sa Diyos. Opo. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. So pakimute mo na Brother Mario ha, para hindi masyadong maingay bro. So mga kapatid, again ang topic natin ngayon ay patutunayan ko na ang tunay na pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo ay Baptist. So mga kapatid, sa mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming ngayon. You can comment at highlights or add followers mga kapatid para mas madali na matag ang inyong mga friends dyan mga kapatid kung gusto nila yung mga ganito na pag-uusap mga kapatid. So dito tayo, 10 minutes, Pastor Ken, your time starts now. Okay, maraming salamat, Brother Rush. Magandang gabi, kaibigang Marshall. Magandang gabi sa lahat po na naabot ng tinig na ito. Ang aming pong tema na pag-uusapan ay patutunayan ko na ang tunay na pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo ay Baptist. Pag pinag-usapang pangalan, ito po ay pagkakakilanlan. Halimbawa, si Bro Rasha, pangalan niya yan kasi yan ay kanyang pagkakakilanlan. Tatandaan po natin, ang Baptist, hindi lamang po yan denominational na level, kundi biblical po yan na pagkakakilanlan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. Batay po yan sa pinagmulan, sa doktrina, practices, and authority o otoridad na mula po sa Panginoong Kristo Jesus. Ang pangalan ay bunga lamang ng katotohanan at hindi po yan imbento. Una po nating argumento, ang pangalan ay pagkakakilanlan. Ang pangalan ay pagkakakilanlan. Sa Biblia, alam nyo po, ang pangalan ay may kahulugan. At ang pangalan ay may kaugnayan sa gawain. Halimbawa po sa Proverbs 22:1, a good name is brother than to be chosen. Halimbawa si John the Baptist. Si John the Baptist ay siya po ay kinilalang Baptist sapagkat siya ay bumabautismo. Gawain po ni John ang magbautismo. Hindi siya tinawag na John the Singer kasi hindi po siya mga awit, hindi rin John the Organizer, kundi siya po ay Baptist dahil siya ay nagbabautismo. Kung malinaw na ang pangalan ay batay sa gawain, bakit mawawala yung prinsipyong ganyan sa iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo Jesus na bumabautismo o Baptist? Kaya nga naman, una po na dapat pamalian at banggain ni Brother Mario yung pangalan ay pagkakakilanlan. Patunayan niyang hindi pagkakakilanlan ang pangalan, na ang pangalan ng iglesyang bumabautismo ay Baptist, na nagmula pa niyon sa Biblia. Pagdating sa usaping pangalan, ito po ay tungkol sa pagkakakilanlan. Pangalawang punto natin na dapat pamalian ni Bro Marshall, ang iglesia ng Diyos o ni Kristo ay nagsimula sa tamang bautismo mula sa Baptist. Hindi po yan sa maling bautismo kay Nicolas Perez na hindi naman gaano nakapag-aral ayon sa ipinapahayag ng mga MCGI.
Sa Mark chapter 1 verse 4, John did baptize, and sa Acts chapter 1:22, beginning from the baptism of John. Yung unang miyembro ng tunay na iglesia ng Diyos na ang Panginoong Kristo Jesus na kanyang itinatag ay ang mga disipulo. Ang sabi sa Acts 1:22, beginning from the baptism of John. Hindi po yan nagsimula sa Pilipinas, kapatid. Hindi po yan nagsimula sa Suhay o sa iglesia sa Roma, nabanggit tuloy. Nagsimula ito sa bautismo ni Juan. So makikita po natin, merong tamang bautismo ang iglesia ng Diyos na ang Panginoong Kristo Jesus at nagsimula ito sa tamang bautismo mula sa Baptist. Ano? Sabi sa Acts 1:22, beginning from the baptism of John. Sa makatuwid, ang iglesyang bumabautismo na ginawaran ng otoridad ng Panginoong Kristo Jesus na humayo kayo at bumautismo na ang pangalang Baptist ay nangangahulugan sa gawaing bumabautismo, ito po ay karapat-dapat na taglayin at hindi hiwalay sa iglesyang nagmula sa bautismo rin ni Juan na ginawaran ng Diyos ng Panginoon ng otoridad na bumautismo sa tubig. Kaya nga naman, sabi sa Acts 2:41, then they gladly received His word, were baptized or baptized. Yaon nga nakatanggap ng salita, ng katotohanan, pagkarinig ng ebanghelyo, sinampalatayanan nila, sila po ay nabautismohan o naging baptist. Ang iglesyang tunay na tinayo ng Panginoong Kristo Jesus na ang pangalan ay Baptist, sapagkat ito ay gawain ng tunay na iglesia, ay meron pong pundasyon ng tamang kaligtasan at bautismo at makikilalang Baptist sa doktrina at sa practice o sa mga ginagawa. Pangatlo na dapat pamalian ni Brother Marshall, yung word na Baptist, ito po ay descriptive at doctrinal. Kumbaga paglalarawan itong katagana ito, itong salita na ito na ginamit sa Biblia, sa original mismo, mababasa mo rin. At doctrinal ito, hindi lamang ito denominational invention. Ang salitang Baptist ay galing sa Grego na baptizo, ang kahulugan ay to immerse. Ito po ay description ng paniniwala at pagsunod sa Biblia. Kaya nga naman ang iglesyang bumabautismo na Baptist ay bumabautismo sang-ayon sa doktrina na pagkatapos ng ebanghelyo, pagkarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan na kanilang sinampalatayan at tinanggap ito, sila nga ay binabautismuhan. Nasa Biblia ba ang doktrina at paninindigan ng Baptist Church na pangalan ng tunay na iglesia ng Panginoong Hesus? Yes, oo, makikita po natin. Ano? So tatandaan po natin ang Baptist na name ay identity marker. Pagkakakilanlan po yan ng tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus. Sa Mateo 16:18, hindi nagbigay ng opisyal na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na eka ang itatatag kong iglesia ay tatawaging ganito, ganyan, o Iglesia ng Diyos, Suhay, Haligi, o Members Church of God International. Hindi nagbigay ng opisyal na pangalan. Pero matutukoy mo sa tunay na identity, pagkakakilanlan. Kaya siya pinangalanan na Baptist. Ang Baptist po ba na salita ay mula sa salita ng demonyo o sa salita ng Diyos? Kung ito po ay mula sa salita ng Diyos, ito po ba'y tunay o hindi? Sa makatuwid, ang Baptist ay tunay na mula sa Diyos na tunay sa kanyang salita sa Biblia. Sa makatuwid, napatunayan po natin kaagad mga kaibigan pa ang tunay na pangalan o pagkakakilanlan ng iglesyang tinayo ni Kristo ay Baptist. Ano po? So, papamalian mamaya yan ni Bro Marshall. Yung pangalan ay pagkakakilanlan. Pamalian po niya yan, ano? Sang-ayon sa Biblia. O kung yung iglesia ng Diyos na nagsimula sa tamang bautismo mula sa Baptist, patunayan niyang hindi mula sa Baptist ang bautismo ng tunay na iglesia na nasa Biblia. At ito po ay descriptive, makikita po natin. Kapag nag-search kayo sa dictionary, ang meaning ng Baptist ay baptizer o bumabautismo. Tanong, ang iglesia ba ng Panginoong Kristo Jesus ay bumabautismo? Yes, bumabautismo. Humayo, ipangaral ang ebanghelyo, bautismohan silang lahat o gawing Baptist sa madaling salita at ituro sa kanilang sundin lahat ng utos ng Panginoong Kristo Jesus. Ano? Pwedeng itanong sa atin ni Brother Marshall,
bakit hindi pa pinangalanan na itatayo ko ang Baptist Church na ganyan eka sa Biblia? Alam niyo po ang katwiran, matalino ang Panginoong Kristo Jesus. Kung binigyan niya ng opisyal na pangalan, Bro Marshall, ang tunay na iglesyang itinayo niya na Baptist, malamang sa lahat ng relihiyon o simbahan ngayon, puro Baptist Church. Mahirapan lalo yung tunay na mananampalataya kay Kristo. Saan ba dapat makisama, makilahok, makifellowship, ano po? At sa Biblia, Brother Marshall, hindi ikaw ang sasanib sa iglesia ng Panginoong Kristo Jesus. Sa Acts chapter 2, verse 47, sabi po doon, then they gladly received his word, were baptized, and the same day they were added unto them. The Lord added unto them daily such as should be saved. Ang nagdadagdag sa tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, walang iba, si Kristo Jesus mismo. Ngayon, dito po sa ating screen, may papakita po ako sa inyo sa tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus. Ang marka po niyan, yan po ay ligtas. Kasi sinabi ni Jesus sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia, maging ang tarangkahan ng Hades ay hindi makakapaniglaban dito. At ito'y nagpatuloy at magpapatuloy, hindi po yan kailan lamang lumitaw sa Pilipinas. At hindi po si Soriano ang nagtatag, kundi si Kristo Jesus. May katiyakan ng kaligtasan ng tunay na iglesia ng Panginoong Hesus at katawagan ng pagkakakilanlan bilang mga Baptist. O makikita nyo po sa ating screen, si Kristo na founder ng iglesia niya ay tinukoy na Baptist. Sa Greek, ito po, kay Baptisteis o Jesus. Sa English, and Jesus when he was baptized or baptized, went up straightway out of the water. Meron tamang bautismo. Ano po? Yung founder ng tunay na iglesia ng Panginoon, siya mismo ay Baptist na tinukoy sa Greek original na salin ng Biblia. At sa lexicon Strong's G907, yung word na baptize in-apply kay Kristo, ang sabit po dyan, mababasa nyo, siya po ay tatawaging Baptist, baptize or wash. Kapag na-apply sa iyo yung baptism, yung process na ikaw ay na-baptize, anong tawag sa iyo? Capital letter B, proper name, noun, Baptist. So ang Baptist ba ay pangalan sangayon sa dictionary, sa lexicon at sa Biblia? Yes, at may kinalaman sa gawain. Kaya ang iglesia ng Panginoong Kristo Jesus ay Baptist sapagkat bumabautismo. Sinabi pa nga din. Okay, maraming salamat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pa-unmute Brother Mario. 7 minutes ito. Your time starts now, bro. Okay bro, salamat sa iyo. Okay, ito una kong tanong sa iyo. Sabi mo kasi si John ay Baptist dahil siya ay nagbabautismo. Kaya siya Baptist, yan ang sabi mo eh. Tanong ko sa iyo, nung hindi pa ba nagbabautismo si Juan, pangalan niya na ba Baptist? Tama ba ito o mali? Okay, tama na si John ay tinawag ni Kristo Jesus na Baptist, kaya siya bumabautismo. Kaya nga ang tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, Baptist makikilala sapagkat ito'y kaakibat sa kanyang gawain at ang iglesia ay gumagawa ng pagbabautismo na mula sa langit ng otoridad. Kaya Okay, dapat nga magpabautismo ka sa Baptist, Bro Marshall. Okay. At yan ay tunay na Okay, iglesia. ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi si Juan Bautista ay Baptist dahil siya ay bumabautismo. Kaya tinanong kita, nung hindi pa ba bumabautismo si Juan Bautista, Baptist na ba siya kahit hindi ba siya bumautismo? Pangalan niya ba talaga yon? Baptist ba siya? Oo o hindi? Yun lang. Oo, Baptist nga siya. Mababasa mo sa Biblia at tinawag siya ng Panginoon, Brother Marshall, na Baptist. At sino yung nagsugo sa kanya? Anong otoridad? Saang otoridad ginagawa niya ang pagbabautismo? Mula sa langit. Kaya nung pumunta si Kristo Jesus, tularan mo si Jesus, pumunta siya hindi sa pari o sa pariseo o sa mga sugo, kundi sa isang Baptist preacher, mangangaral. Okay. Tanong ko sa yung bago. Ibig sabihin pala kahit hindi siya bumautismo, Baptist na siya. Kasi sabi mo, Baptist siya dahil bumabautismo siya. Ngayon, next question na ako. Ito bago kong tanong sa'yo. Sabi mo, hindi ako aanib sa iglesia. Ang tanong,
Ang iglesia ba ang aanib sa akin o ako ang aanib sa iglesia? Wala sa pagpipilian yung sagot. 10 seconds. Ang Diyos ang magdaragdag sa iyo sa iglesia. Ang sabi po ng Acts 2:47, praising God and having favor, the Lord added to the church daily such as should be saved. Pagka maligtas ka, ikaw ay daragdag ng Diyos. Okay. Tanong, doon ba sa mga nilatag mong talata, may nakasulat ba doon na sinasabi ni Jesus, ipapangalan nyo sa iglesia ay Baptist Church? May mababasa ba o walang mababasa categorical? Meron bro, papakita ko sa iyo. Yung word na Baptist sa kanyang iglesia na tinayo, ang tunay ang New Testament Church ng Panginoon na tinatag Objection niya muna, wait lang. na Time stop muna. Soma. Nagtatanong, Okay. hindi objection Bro ko sa Mario, Biblia ano objection? tumatanong. Bro? Sa Biblia po ako tumatanong, hindi sa dictionary lexicon. Sa Biblia po. Okay. I think nag-object ka doon sa pagkapaliwanag. Brother, Anong verse po? Anong verse? Baptist Church, anong verse? Babasahin po natin. Bro, Pastor Ken, may counter-objection ba? Or hahat lang? Counter objection. Proceed. First po yung binibigay ko, ayan no. 1 Corinthians 12:13. Okay. Ayan, Soma e Baptistimen Church, tapos Baptist, katawan ni Kristo. So hahatol muna ako 1 mga Corinthians kapatid. 12. Ang question kasi dito, sa aking nadinig una, yung categorical na meron o wala. At sumagot naman yung ating affirmative side na meron daw, Brother Mario. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag niya, proceed pa din to. Bro, Pastor Ken, paulit na meron. Ano po, Bro Rush? Paulit Ulit. ng sagot mo, bro, doon sa meron. Okay. Meron, bro Marshall, 1 Corinthians 12:13, original, kaigar en eninyumati imeis panteis en soma, e baptistimen, salita ng Panginoon Diyos yan sa original wait na lang. salin ng Biblia. Yung soma ay church, katawan, at ang e baptistimen ay baptist. Kaya Next sa question. isang espiritu, kayo ay ginawang Next baptist question, please. sa isang katawan. Okay, diyan ba sa binasa mo sa Greek, meron ba diyan nakalagay na Ecclesian Baptizo? Meron o wala categorical? Meron, categorical. Tignan mo, ang ibig sabihin ng soma, ito ay baptist at tumutukoy sa New Testament Church. Colossians 1:18, sino po yung ulo ng iglesia na katawan? Walang iba si Kristo Jesus. At ito ay tinukoy na baptist, soma e baptistimen. Isang talata, dikit-dikit. Ang iglesia, katawan ng Panginoong Kristo Jesus ay baptist. Okay. Sa unang Korinto 12:13, sabi diyan, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Yan ang sabi diyan eh. Kaya hinahanap ko sa'yo yung Ecclesian Baptizo, Baptist Church sa Tagalog. Ang binabasa mo, walang Ecclesian. Ngayon, tanong ko sa'yo, meron bang Ecclesian diyan sa binabasa mo sa Greek? Ecclesian. Meron o wala? Categorical. Huwag ka magsinungaling, bro. Meron, categorical. Meron. Meron categorical. Yung soma sa Greek ay tumutukoy sa New Testament na church na katawan. Yan ay eklesia. Bakit hindi ba eklesia ang church na siyang katawan ng Panginoong Kristo Jesus? Tututulan mo ba yung katotohanan na ang soma ay church, katawan ng Panginoong Jesus? So yan ay katotohanan, Baptist Church. Yang soma, sa Tagalog yang katawan eh. Ang hinahanap ko, yung Ecclesian. Iglesia yon sa Greek eh. Kaya sabi mo meron. Eh ang binabasa mo, soma, katawan. Tanong ko sa'yo, meron bang mababasang iglesia dyan sa sitas na yan? Ecclesian sa Greek. Huwag ka magsinungaling. Oo ka ng oo, wala naman eh. Meron o wala? Meron nga, Bro Mario. Etong soma na ito, eklesia yan. Ano bang tingin mo sa katawan ni Kristo, hindi church? Ayan o. O basahin mo, yung soma na yan ay New Testament Church. Napakaraming talata na tinukoy na the church as the soul, thus in the body. Yung iglesia ng Panginoong Kristo Jesus na siyang katawan ay Baptist body, Baptist Church. Okay. Dito ba sa Greek, ano nakalagay sa unang Korinto 1:2? Ecclesian Toteo o Ecclesian Baptizo? Ayan o. Ayan o. Ecclesian Toteo o Ecclesian Baptizo? Unang Korinto 1:2. Ano nakalagay? Categorical.
Ecclesia Toteyon na Baptist ang pagkakakilanlan, bro. Tignan mo, 1 Corinthians Time. 12:13. 7 minutes. Sapagkat sa isang espiritu. Time na mga bro. Yan ay Baptist. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa kanyang first presentation bilang negative. Pero bago yan, shoutout muna. Dating nasa live mga kapatid kay God Speak. Sabi niya paano naging true church ang Baptist. Ang tungkulin ni Juan Bautista ay ginawang iglesia. Kaya naging iglesia ng Baptist Palpak. Pero din kay Christina Reyes, bakit pinanghihingi niyo po ng pera ang salita ng Diyos? Shoutout din kay Jason Gulong sa Mateo 16:18, hindi iyan iglesia na organization. Yung itatayo ng Panginoon, kundi katawan iyan na walang kamatayan. Kasi hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades, meaning walang kamatayan ng katawan. Shoutout din kay Jose Bayray, parehas ligaw yan. Reggie de la Cruz, ang Baptist ay lingwaheng Ingles na apelyido ni Juan Grane. Tawa ko sa Baptist na to. Terrible mag-invento ng salita. Shoutout kay Jemmy Pabor, may sariling theology ng Baptist. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Hasuba Ramalan. Ayan, magandang gabi kapatid na Rasha. Magandang gabi din bro. AG John Ed Bana o Ed Dani. Nag-debate pa kayo. Title yung Baptist sa Bible, hindi denomination. Shoutout din mga kapatid kay Lilich Novena. Iglesia ni Jesus ang itatayo, hindi Baptist ninyo. Shoutout din kay Erickson mga kapatid. Hindi marunong sa Greek ng MCGI. Alfred Esparcia, sige kayo Greek na di naman kayo marunong. Ito din mga kapatid kay Boss Carilia, galing mo Pastor Ken. Ayan, so mga kapatid, tuloy tayo dito. Dako tayo sa ating first presentation ng negative. Brother Mario ng MCGI, your time starts now. Okay mga kapatid, magandang gabi. Sabi niya, si Juan Bautista ay bumabautismo, kaya siya Baptist. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, nung hindi pa ba bumabautismo si Juan Bautista, Baptist na ba siya yung pangalan niya? Sabi niya, oo. O ibig sabihin pala, kahit hindi siya bumautismo, Baptist yung pangalan niya. Hindi dahil Baptist Church siya. O mali ka doon. O ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, doon ba sa unang Korinto 1:2, ano ang mababasa? Ecclesian Baptizo o Ecclesian Toteo? Sabi niya, ang nakasulat, Ecclesian Toteo. Yan. Kasi sa Greek, yung iglesia, ecclesian eh. Hindi naman soma o sowa yung binabasa mo. Yung binabasa mo, katawan. Ngayon, dinadivert niya yung salitang katawan para sabing iglesia yung katawan ni Kristo. Alam mo, sa Biblia, may dalawa kasing iglesyang tinutukoy. Iglesia spiritually at iglesyang literal. Ang pinag-uusapan natin dito, literal eh. Kaya huwag kang tatakbo dun sa katawan. Mali ka dyan sa Greek. Ang iglesia ng Diyos sa Greek ay Ecclesian Toteo. Kaya sabi sa unang Korinto, 1:1-2, si Pablo na tinatawag na baging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yan, Ecclesian Toteo. Sa iglesia ng Diyos. Hindi sinabing Ecclesiam Baptizo. Kasi ikaw, dinadivert mo yung katawan, ginigreek mo. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi ako tutol yung katawan, iglesyang spiritual yun eh. Literal na iglesia ang pinag-uusapan natin dito. Kaya ligaw talaga iglesia nyo eh. Ang katunayan nga, kayo, nagsimula lang kayo, 1609. Ayan dati akong Baptist Yan Ayan ang mga referensya, page 1-10 ng Historical Baptist Church. Yan 1609, ang simula ng iglesia na ayon sa mga historiador, ang mga ugat ng Baptist ay nagmula sa mga kilusang Anabaptist sa Europa noong 16 siglo. Ang mga unang Baptist ay nagmula sa Inglaterra noong 1609. Yan, kung saan si John Smith at si Thomas Helwys ay nagtatag ng isang Baptist. Ang nagtatag pala ng Baptist, si John Smith. Ayon sa kanilang storybook yan, kapatid At si Thomas Helwys. Yan. Noong 1612, bumalik si Thomas Helwys sa Inglaterra at nagtatag ng unang Baptist Church. Yan, sa London.
Ang nagtatag pala sa inyo, si John Smith. Pambihira ka, lulukoy mo pa kami. 1609, pamalian mo yan. Nasa Book of Baptist yan, history. O ngayon, kailan kayo nagsimula sa Pilipinas? O, eto, basa. Book of History of Baptist, page 1 to 20, isinulat ng mga Baptist ni... Okay, eto. History ng Baptist sa Pilipinas. Yan, o. 1900, dumating sa Pilipinas si Eric Land. Yan, o. 1900 lang pala, dumating sa Pilipinas si Eric Land. Tapos 1609, itinatag ang Baptist. Ayon yan sa History of Baptist. Yan, o. Ngayon, sasabihin nyo kayo tunay na iglesia. Tapos meron pa kayong Trail of Blood. Baptist kasi ako dati, nag-aral ako ng theology. 4 years course, tinuturo yan sa theology ng Baptist. Kaya mga sinungaling iglesia nyo eh. O ngayon, nung isulat yung Trail of Blood na nagpapatotoo na kayo talagay galing sa 33 AD kay Kristo, nung isulat yon 1831 na. Nung isulat. Pero wala kayong history talaga na kayo'y nanggaling dun sa pinakasimula nung panahon ng Panginoong Jesucristo. 1831 na kayo. Nung 1638. Oh, nung isulat yan, ito may mga referensya ako. Gusto mo ipapakita ko sa iyo. Oh, kaya kayo sinungaling yung iglesia nyo eh. Hindi, wala kayong pinanggalingan sa umpisa eh. Tingnan, mababasa ako sa Greek ha. Sa Gawa 20:28. Hindi Ecclesian Toteo ang nakalagay diyan, kapatid. Sabi diyan, yan no, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang magpastol sa iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa Greek, ayan no, sa Greek, Ecclesian Toteo. Hindi Ecclesian Baptiso. Yung somang binabasa mo, katawan. Dalawa ang iglesyang tinutukoy sa Biblia. Spiritual na iglesia, templo tayo ng Diyos, at literal na iglesia. Kaya wag mong gagamitin yung Greek na yon, mali yun. Ang literal na iglesia, sinasabi ng mga apostol, Ecclesian Toteo sa Greek. Hindi Ecclesian Baptiso. Kaya ligaw kayo. Bakit tinawag na Ecclesian Toteo? Kasi nga sa Biblia, yung iglesia tatawagin sa pangalan ng Diyos eh. Hindi naman pangalan ng Diyos ang Baptist eh. Kaya nga iglesia ng Diyos ang nakalagay sa Biblia. Ikalawang Kronika, 7:16. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Yung pangalan pala ng Diyos, pinili niya yon, yung bahay, itinalaga niya, para yung pangalan niya doon magpakailanman. Ano pangalan ng Diyos? Kaya iglesia, sabi ng mga apostol, ni-reveal yan sa New Testament eh. Ecclesian Toteo. Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ano yung inuusig ni Pablo? Baptist ba? Nung inuusig ni Pablo ang mga apostol, yung iglesia, Baptist ba? Basa tayo. Unang Corinto 15:9. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Yan. Hindi sinabing Baptist yung inuusig. Kayo sa Trail of Blood nyo, inusig kayo ayon sa history nyo eh. Nagtago yung mga yung mananampalatayaan ng Baptist ayon pa sa sulat ni J.M. Carroll. Nagtago daw sila doon sa mga Novatism, Petatism, iba't ibang pangalan ng church. Tapos ngayon lumitaw sila, Baptist daw sila. Sinungaling iglesia nyo eh. Yan no? Ang inuusig pala ni Pablo, hindi Baptist Church. Hindi Ecclesiam Baptiso, wala kang mababasa nun. Ewan ko kung may mababasa ka sa Greek, magsisinungaling ka. Ito, Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nung nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ecclesian Toteo, hindi Baptist. Hindi Baptiso. Kasi ang Baptiso, inutos yan, nababautismuhan yung mga tao, pero hindi ibig sabihin nung Baptist na sila. Kaya nga nung tinanong kita meron bang mababasa si Kristo nagsabi,
na ang iglesia ipangalan nyo Baptist Church. Sabi mo meron. Binasa mo yung Acts ng 1:22. Ang nakasulat doon, bautismuhan si Kristo, umakyat sa kaitaasan, ayun ang nakalagay doon. Ginagawa mo, Baptist Church ang nakalagay, sabi mo. Sinungaling ka, harap-harapan Acts ng 1:22. May mababasa ba kayo dyan, Baptist Church? Nakabasa lang siya ng katawan, yung katawan daw iglesia. Spiritual yung kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito, literal na iglesia. Yung soma o sowa ba yun, yung binabasa mo? Hindi kita maintindihan katawan yun Spiritual kasi templo tayo ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito, yung iglesyang literal. Yung iglesia na sinasabi sa Biblia, ecclesian toteo yon. Sa Greek, kung tawagin yon, kahal, YHWH, mababasa yon. Sa Hebrew, kung tawagin yung kahal, YHWH. Sa translation ng Hebrew, yung iglesia ng Diyos. Sa Greek, ecclesian toteo. Binabasa mo, katawan, soma, tapos dadagdagan mo ng baptiso. Tapos nung inilabas mo yung Acts ng 1:22, magkalayo yung letra. Malayo yung letra ng baptiso doon sa sowa. O sowa ba yun? Yung katawan na sinasabi mo. Hindi magkadikit. Hindi kagaya ng binabasa ko sa Greek. Iglesia ng Diyos. Ecclesian toteo. Sa Hebrew, kahal, YHWH. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya kayong mga Baptist, sinungaling kayo Kaya nga ako umalis dyan sa iglesia na yan dahil maraming kasinungalingan dyan. Wag mo naman kaming lolokohin ng harapan. Kung papakitaan mo lang kami ng Greek. Huwag kang magsisinungaling, kapatid. Marami kang aaralin dyan sa Greek. Pag yung baptiso, paniniwalaan mong church yan, wala kang mababasang ecclesiam baptiso. Maliban na lang kung i-edit mo. Walang ganyan. Kasi ang baptiso, ibinabautismo yan sa mga mananampalataya. Yan ang utos kasi bautismuhan Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong din ng ating affirmative Pastor Ken ng Baptist. 7 minutes, your time starts now, bro. Okay, tanong ko sa'yo, Bro Mario, tama o mali na ang Baptist Church na tunay na iglesia ay tinututulan mo, tama o mali? Tama, tinututulan ko talaga kasi nga mali nga Mali ang iglesia nyo. Hindi magiging tama ang katotohanan, lalo na kung mali ang pangunawa ng umuunawa na katulad mo. Kaya nga ang Baptist Church kasi nungalingan talaga Kasi 1609 lang kayo lumabas. At si John Smith ang nagtayo sa inyo. 1900 kayo dumating. So ang sagot mo, tama. So sunod kong tanong, tama ba yung sagot mo na tinututulan mo talaga ang tunay na iglesia na Baptist Church? Tama o mali? Sagot ko nga, tama nga, tinututulan kong Baptist Church dahil nakalagay doon, Ecclesian Toteo. Ikaw nga may sabi, tinanong kita ano nakalagay? Ecclesian Baptiso o Ecclesian Toteo? Sabi mo, Ecclesian Toteo. Umaming ka nga tinututulan ko talaga dahil sinungaling ka nga, harap-harapan sa amin, gumamit ka pa ng Greek na hindi mo naiintindihan. Katawan ng nakasulat dyan, tapos dadalin mo sa iglesia. Spiritual yan Literal ang pinag-uusapan. Ecclesian Toteo. So maraming salamat sa pagkaamin. Talagang tinututulan mo ang tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus. Etong soma ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus, yan ba ay tumutukoy sa New Testament Church na spiritual body of Christ? Yes or no? Spiritual nga yan. Kanina ko pa sinasabi, unang Korinto 3:16, Yes. tayo'y templo ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito, literal na iglesia, ipinangalang Baptist. Magkaiba yun. Sa Biblia, sabi ko nga kaganina, may dalawang iglesia. Yung katawan, yung tao, spiritual, at iglesyang totoo. Yung iglesyang totoo pinag-uusapan natin. Mali yan, itapon mo yan. Mali ang pag-unawa mo yan. Spiritual yan. Okay. Literal Next question. natin. So, kanina sinabi mo, tama yung soma na salita ng Diyos. Sa Greek, original yan, bro. Bible yan, ba't ipapatapo mo? Alam mo ba na yung soma, baptistemen, may katagang baptist sa original na Greek, teksto ng Biblia, 1 Corinthians 12:13, ay tumutukoy sa Baptist Church. Alam mo o hindi mo alam? Yan nga tinutukoy dyan. Alam ko. Objection. Kasi yan Alam, nga. okay. Bro, sumagot ako. Alam ko
Alam ko, spiritual yan. Ang sinasabi, ikaw nga may Oh. sabi, spiritual yan eh. Ang pinag-uusapan natin, literal na iglesia. Ang tinutukoy dyan, yung unang Korinto 3:16, tayo'y templo ng Diyos. Katawan yon, iglesia, spiritual. Ang pinag-uusapan natin, yung literal na iglesia, ecclesian toteo. Sabi ko, mali yan, tapon mo yung mali. Yung unawa mo ang itapon mo. Kasi mali yan, no? Mali ang Greek mo dyan eh. Okay, maraming salamat sa pag-comment. Tanong ko sa'yo, yung baptist ba ay baptizer? Kasi si John baptizer, yes or no? Ang sagot ko dyan, no. Sa paniniwala nyo lang yan, kayong baptizer. Kayo nga, baptist kayong lahat, pero hindi lahat kayo bumabautismo eh. Kaya nga, no ang sagot ko eh. Pag sinabi mong baptist ka, dapat lahat kayo bumabautismo. Ang bumabautismo lang sa inyo, yung pastor eh. Oo. Kaya sinungaling talaga iglesia nyo eh. Oo, galingan mo kapatid, galingan mo. Galingan mo yung tanong. Okay. So next question. Makikita mo ba sa screen na yung baptist ay the one who baptized? Mababasa mo ba dyan? Yes or no? Nababasa ko yes, pero mali pang unawa mo dyan. Yung Thank you. baptist, utos yung bumautismo, hindi ibig sabihin pangalan yun ng simbahan. Ikaw nga umamin eh, walang mababasa eh. Na Baptist Church, wala. Ang binabasa mo, katawan. Wala kang mabasang eklesiyang baptiso, wala. Aminado ka nga eh. Puro mali yung ano mo, dala-dala mo. Puro mali, bro. Okay, maraming salamat. Next question. Ang baptist ay baptizer, umamin ka at ang mga apostoles ay baptizer or nagbabautismo. At titindigan mo ba ipagpapatuloy mo yung sagot mo na yon na ang mga apostoles ay baptizer o baptist? Yes or no? No, hindi nga sila baptist eh. Unang Korinto 1:2, umuo ka nga eh. Ang nakalagay, ecclesian toteo, iglesia ng Diyos, kaanib si Sostenes. Ikaw pa may sabi. Pati si Pablo, sabi mo, ecclesian toteo, tinanong kita ang nakasulat. Hindi ecclesian baptiso. Huwag mo ipilit yung mali. Nililigaw mo kami, hindi mo kami maliligaw. Iniwanan ko nga yung baptist eh, dahil sinungaling yan eh. 1900 kayo dumating at ang daming iglesia nyo, fundamental, sovereign, nagkabahabahagi kayo eh. Sabi sa Galatia ng 5, ang nagkakabahabahagi, walang mamanahin question, sa hanggan okay. ng Diyos. So, tanggap mo ba na mababasa sa original na Greek yung baptist na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus shall be saved o hindi mapapahamak? Mababasa, yan no, baptist is. Tanggap mo ba? Yes or no? Mababasa ko, baptist yung Objection? Yes or no? pero hindi tinatagyan ng Panginoon. Ang objection dito yung yes or no daw. Bro Mario, need mong mamili bro? Or Okay, sagot ko, 10 seconds 10 ako, mali yung seconds, tanong niya. Huwag sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kawi ka ang 26 ng 4. Ang nakasulat dyan bro, 10 seconds ako, baptist, hindi tinatagyan Next ng question, Panginoon. 10 seconds Utos na. yan, utos. Okay, Next next question. question. Utos yan. Sinabi mo hindi Next question. itinatag ng Panginoon kahit itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Tanong, ipagpapatuloy mo pa ba yung pagsisinungaling mo? Yes or no? 10 seconds ako. Palasi yung tanong niya eh. Ikaw ang sinungaling. Hindi ako magpapatuloy o hindi. Ikaw ang sinungaling, ikaw ang nagpapatuloy sa kasinungalingan. Ang baptist, utos yun. Ang pagbabautismo, utos yun. Nabubulol tuloy ako So, sa'yo. tinatanggap mo ngayon sa lexicon, original Greek, na ang Baptist sa Strong's G907 ay Baptist na name, pangalan. Tanggap mo ito. Mababasa, yes or no? Tanggap ko yung pangalan, pero hindi ano yan, Amen. hindi iglesia yan. Utos yan, magbautismo kayo. Utos yan, ikaw lang nagpipilit eh. Huwag mo ipilit yung mali kapatid, utos yan. Hindi yan iglesia na ipapangalan mo sa iglesia. Wala kang ang mabasa, di ba aminado ka? Walang eklesiyang baptiso. Ang binabasa mo, katawan, Question. soma. Mali ka sa Greek Okay. eh. Tunay ba yun sa Biblia mababasa sa Matthew chapter 3? Yung Baptist na word, tunay ba yun? Yung nasa Bible? Yes or no? Sagot ko, yes, mababasa yon pero hindi iglesia yun. Amen. Utos yun, magbautismo. Hindi ipapangalan sa iglesia, wala kang mababasa nun. Huwag mo ipilit yung mali, kapatid. Pagtatawanan ka ng mga nakakapanood, pinipilit mo yung gusto mo, hindi ka makakapuntos. Hindi inuutos yan na ipangalan sa iglesia. Dahil ang pangalan ng iglesia sa Biblia, ecclesian toteo. Okay, so next dyan question. nagtatapos ang first stage ng ating Ay, okay. debate mga kapatid. Alright. So dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Sean Nolan, sabi niya iiyak na, tanggap niya pala eh. Shoutout din mga kapatid kay
Erickson, tanggap ang pangalan. Huli ka, Mario. Shoutout din kay Ilaya Noneto, takbo na Mario. Shoutout din mga kapatid kay Salvenos John Baptist, di mapapahamak, panalo na. Shoutout din kay Erwin Abellana, ang mangmang hindi makasagot. Shoutout din mga kapatid kay Godspeak One, sabi niya labas nyo na si Puentes. Shoutout din mga kapatid kay Tapos Lelos si Novela, Fuentes. literal na Iglesia Kristiyano. Shoutout din mga kapatid kay Hasuba Lamalan, magandang gabi din sa mga manonood from PSA. Yan, shoutout sa mga OFW natin na kababayan dyan ha. At I hope you enjoy mga kapatid na ang debate na ito. Shoutout din mga kapatid kay Leluch Lovena, nung naging Pablo na si Saulo, pinapana niya yung Baptist people. Pinapana niya. Erwin mga kapatid, sabi niya common name ang Church of God. Ito din mga kapatid kay Aladin Gregorio, congrats Pastor Ken. At dito din kay Jules Lukban, durog na ang Baptist Church, hindi nakaporma. Ito din mga kapatid kay Jmar De La Cruz, Alfred, open your mind and binasa galing mismo sa inyo. At yun. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. At again, ang topic natin ngayon mga kapatid sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live ay patutunayan ng ating affirmative na tunay na pangalan ng iglesia na itinayo ni Cristo ay Baptist. Brother Ken o Pastor Ken, your time starts now. Okay, maraming salamat Brother Rasha at kay Brother Mario sa pag-amin. Nakakatuwa naman si Brother Mario ay honest naman at umaamin naman sa kanya pong tinitindigan na hindi makatindig. Alam nyo po, sa unang mga tindig ko palang presentation, halos walang nagalaw itong si Mario sa ating mga premises. Walang napabagsak si Mario sa ating mga toring itinayo. Halimbawa, ganito, yung pangalan ay pagkakakilanlan at yung Baptist ay pangalan. Bandang huli, ang ganda talaga ng pagsang-ayon ni Bro Mario. Yes, ang Baptist ay pangalan. Tunay ba ito? Nasa Biblia? Yes, tunay. Nasa Biblia. E di panalo na tayo mga kapatid. Kasi ang tema namin, patutunayan ko na ang tunay na pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo ay Baptist. Ano ba ang tinayo ng Panginoong Kristo Jesus sa Biblia? Na nabautisman at bumabautismo. Nabasa natin kanina sa isang talata, Soma ibaptistimen. Tinatanggap ni Mario, spiritual na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus. So tinatanggap mo ngayon yung nasa Roma at 1 Corinthians 12:13. Nakalagay nga yan nga ang tindig ko spiritual body of Christ, the Church Baptist. Ayan isang talata Bro Mario. Kaigar en ninyo mati ime ispantes sa is en soma e baptistimen. Yung katawan ni Kristo na iglesia, ecclesia, ay katumbas sa salitang Greek na soma, original yan, na siyang nakapalagay sa pangalang e baptistimen o baptist na katawan. So makikita mo dyan Bro Mario, ayan yung baptized ay Baptist. Pangalan ba yan? Yes, tignan mo. Noun po yan. Pangalan. Okay? Sino mang nabautismohan ay Baptist. Ngayon, tignan natin ang tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, yung Iglesia Tonte yun. Baptist yun, Brother Mario. Tuloy mo lang yung pagbabasa sa Korinto. Yung tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus na tinatag, may katiyakan ng kaligtasan. Sabi mo, hindi yan totoo. Peke ito. Mga talata ng salita ng Diyos yan. Peke ba ito? So, yung katawagan ng pagkakakilanlan o pangalan bilang mga Baptist ay naitalayan sa kasaysayan ng Biblia at ng mga referensya. Una, yung Kristo Jesus na tagapagtatag ng iglesia niya ay tinukoy na Baptist. Ang pangalan, ang katawagan, ang termino. And Jesus, sino yung Baptist is dyan? Jesus, si Jesus sa English. Bro Mario, balik ka sa Greek original. Yung baptized dyan, makikita mo, daw? Baptist, ang Panginoong Kristo Jesus. Yung iglesyang itinatag niya sa Mark 16:16,
o Pistef sa Sky Baptist so tisitay. Iglesyang di mapapahamak o maliligtas dahil sumampalataya kay Kristo Jesus. Sabi sa Greek, makikita mo nakatukoy, Baptist okay? So next, yung mga apostoles, alam mo ba na sila ay mga tinukoy na Baptist? Ayan sa Greek, Acts 1:5, o til Ioannis men e baptisen idati imeis, de baptisiste. Yung baptist dyan, yung you shall be baptized, kayo ay maging Baptist. So, pinaliwanag ko na noon kahit kay Mr. Alvin Gitamundok, yung proseso ng suffix na IZE. Pag pinag-aralan mo yan sa English, kaya translate na yan na baptize, so IZE, sapagkat maiintindihan na ikaw ay gagawing Baptist. Halimbawa, ikaw ay aayusin, i-organize ka. Halimbawa, gagawing crystal yung isang bagay, ang proseso dyan, crystallize. Gagawing powder yung isang bagay, powderize. Dinadagdagan ng ICE. Ang Panginoong Kristo Jesus gusto gawing Baptist o tunay niyang disipulo ang mga mananampalataya. Anong gagawin? Baptize. Pabautismohan ka. At sa Greek, nakatukoy pala mga Baptist. Acts 2:38. Yung 3,000 souls sa Day of Pentecost. Sabi dyan, Petros de Ephipros Aptus Metsanoy sa Tekai Baptist dito. Diba? Makikita natin. Binabasa pala natin kasi literal ito Literal ito bro, Mario. Tunay ito nasa Biblia, salita ng Diyos. On as menos apodexa menoiton logon afto e baptistisan. Acts 2:41, yung mga tumanggap ng salita were Baptist or baptized. Okay, sa Acts 9:5, Roma, sa para sa mga Katoliko din sa Roma, ayan I-ognoite o tiosoe e baptistimen. Kay Kristo Jesus, naging baptist yung iglesia sa Roma. At eto nga sa Corinto, tuloy-tuloy mo lang. Yung iglesia tonteyon mo. Sabi dyan, Baptist, soma e baptistimen. Sa Galatia 3:27, yung church sa Galatia, Baptist pa rin. Oso egar e is Kriston e baptistite Kriston. Nagbabasa pa lang ako literal Marshall yung kasi yung gusto mo. Ngayon, sa kasaysayan, hindi mapapamalian kahit patotoo na mapagkakatiwala ang tao. John Clark Ritpat, sabi diyan, Baptist Church as far back as 100 AD. So, wala na kaagad sinabi yung kaninang binasa mong referensya. Ayan po, John Clark Ritpat. Meron ng Baptist Church. O Sir Isaac Newton, the Baptists are the only body, soma, of known Christians, never symbolized with Rome. Nasa Bible yun. O Roman Catholic, historian Cardinal Husius, sabi dyan, no sect can be truer and surer than that of the Anabaptists, were it not that the Baptists have been grievously tormented. Talagang pinersecute talaga, bro Marshall. Yung iglesia ng Diyos na Baptist na totoo. At sinabi mo na yan kanina. Mamaya tanungin kita yung pagkatunay mong Baptist. Sisiya sa atin kita kung totoo ka talaga para mapalabas. Sabi diyan, of the Baptists it may be said that they are not reformers. Kasi sabi diyan, they have an unbroken, walang putol, continuity, tuloy-tuloy. Mula sa mga apostolic days. Ayan down through the centuries. Okay? So, Baptists are the same sect of Christians were formerly described as Anabaptists. Kung banggaan lang ng referensya, bro Marshall, mas mapagkakatiwalaan itong mga ito. Professor William C. Duncan. Ayan Baptists do not, as most Protestant denominations, date their origin from the Reformation of 1520. Hindi nagsimula ang dating namin sa Reformation. Bro, mali ka na naman. They did not, however, originate with the Reformation. Hindi rin kami kasama dyan sa mga Reformation. For long before Luther lived, long before Catholic Church itself was known, Baptist and Baptist churches flourish in Europe and Africa. Noon pa yan, bro Marshall. Sa Bible nga lang kanina, binasa na natin. Sa history pa, kasaysayan na mapagkakatiwalaan tao, napakarami niyan, bro Marshall. At kanina, sapat na ako sa pag-amin mo kanina.
So yung sinasabi mo na 1609 daw nag-umpisa, yung kay John Smith, lagi na namin tinuturo yan, ito tandaan mo na, si John Smith, 'di ba nung una nagtatag siya, gumaya siya sa mga Baptist church, na totoo. Binautismo niya sarili niya, pero kinalaunan naintindihan niya at siya'y tumanggap sa tunay na Panginoong Kristo Jesus, nagsisi siya at siya po ay nagpasakop sa otoridad ng Baptist na nasa Mennonites Church na mga Anabaptist. Ano? At yung kailan nagsimula na ipinipresenta mo, nakarating yan dito sa Pilipinas. Bunga ng itinayo ng Panginoong Kristo Jesus na darating hanggang sa lahat ng panahon. Nakarating dito sa Pilipinas yung tunay na iglesia ng Panginoon at kaya naaabot ka ngayon. Ito nga ay kilala ng mga Baptist. So tinanggap mo kanina sa Trail of Blood, inusig ang iglesia ng Diyos at yun ay mga Baptist sapagkat ang issue roon patungkol sa tamang pagbabautismo o Baptist. Nasa kasaysayan yan, tinanggap mo na. Ngayon, pagdating sa history ng Church of God, alam mo ba, nasa Northern Philippines lamang kayo nagkumpisa, hindi sa Panginoong Kristo Jesus. Ayan no, dating daan in 1980. The Philippines, hindi sa Jerusalem. Kasi ang Baptist Church sa Jerusalem itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. At sino ang founder ng MCGI? Hindi po si Kristo. Ayan o. Eliseo Eli Soriano, televangelist and founder of the Members Church of God International. Kailan lang yan na-imbento? Diba kanina? 1980 in the Philippines. So ngayon, alam mo ba, si Soriano, yung puno ng MCGI, binautismuhan siya ng hindi Baptist na si Nicolas Perez na mali ang ayon kay Soriano. Okay. Okay, dako tayo sa Salamat. second cross mga kapatid. Bro Mario, 7 minutes. Your time starts now, bro. Okay. Ito ang tanong ko sa'yo. Ito. Wait lang Ito. Ang paksa natin, patutunayan mo na Baptist ang tunay na pangalan ng iglesia sa Biblia. Tanong ko sa'yo, may mababasa ka ba sa Biblia na si Kristo mismo may sabi na ang pangalan ng aking iglesia na itinayo ay Baptist Church, letra por letra? May mababasa o walang mababasa? Categorical. Sagot, meron. Pinabasa ko na sa'yo. Salita ba ng Panginoon yung sa Greek teksto? Salita ba ng Panginoon yung nasa Biblia? Brad, si Kristo na Diyos ay nagsasalita, nangungusap sa mga huling panahon. At siya ay nangungusap sa atin sa wikang Grego, sa original, pinakita ko sa iyo. Ayan o, Soma e Baptistimen. Hindi ba't matatawag yan na Baptist? Matatawag. Next question, tanong. Yung bang mga kasinungalingan mo na nilatag mo sa presentation mo, dapat ba namin paniwalaan yon? Yes or no? Categorical. Policy 10 seconds, yan ay mga kasinungalingan mo, Bro Mario. Hindi kasinungalingan ito, may ebidensya ko, pinapakita ko. Tapat po sa inyo. Kaigar en inyo mati ime ispantisin and so may baptistimen. Tanong, next question, tanong. Doon ba sa itinayo ng Panginoon na iglesia sa Mateo 16:18, anong Baptist ba yung itinayo niya? Fundamental Baptist, Bible Baptist, Southern Baptist, Sovereign Baptist? Anong Baptist yung tinayo niya? Yung Baptist na itinayo niya, ito, Soma e Baptistimen sa original na Greek, bro, hindi ko idadagdagan. Yung mga nakasulat. Wait lang bro, Pastor Ken ha. Objection, bro Mario. Okay. Sumagot siya sa categorical ko kasi maraming Baptist eh. Okay. Huwag siya dyan tumakbo. Bakla yung tumatakbo sa ganyan eh. Fundamental Baptist ba? Bible Baptist ba? Sovereign ba? Okay, so O Southern Baptist? Ano Counter doon? objection. Ang tinayo? okay. So counter objection Sumasagot Pastor ako. Ken. Sumasagot ako, Bro Rush. Categorical yung tanong ko, ha? Ang dating Okay, sa wait akin, lang, bro. malawak eh. Malawak yung kategorya, kaya ang dating sa akin ng tanong, malaya Okay, ang okay. pagsagot. So ganito muna ang decision natin dyan. Meron kasing pagpipilian si Bro Mario dito. Pag wala doon ang pagpipilian mo, pwede kang Tatakbo gumamit yan. ng 10 seconds. Sigurado. Okay, wait lang Bro Mario. So ganito, hindi ko kasi din nakuha yung
Apat ata yun ang pagpipilian. Bro Mario, paulit nga ulit yung pagpipilian. Ano yung tinayo ng Panginoon? Kasi maraming Baptist eh. Iba-ibang doktrina yan eh. Fundamental Baptist, Bible Baptist, Southern Baptist, o Sovereign Baptist. Ano dun yung tinayo ng Panginoon na totoong Baptist? Okay, bro Ken, pipili ka ba doon sa apat na yun or 10 seconds pa? Okay, 10 seconds, wala Proceed, dun bro. yung pagpipilian eh. Ito yung nasa Biblia, no, Bro Mario. Tingin ka sa Bible, ayan, no. Soma e baptistimen. Baptist Church, Baptist body na katawan. Next question. New Testament Church, Okay, tanong. Baptist. Tanong. Ngayon, tanong ayon sa Book of History ng Baptist, ano ang unang Baptist na itinayo ni John Smith noong 1609 sa history nyo, sa page 1 to 10? Ano ang unang Baptist na itinayo? Anong pangalan? Ano daw? Okay, nariyan na sa referensya mo, Brother Marshall. Yung itinayo ni John Smith, sumasagot Oh, ko. wait lang. Counter objection. Objection muna. Pastor Ken, ano yan? Sumasagot ako, Bro Rush, wala siyang categorical. Hindi ako ituro. Nag-i-interrupt. Tanong ko. Pasagutin nyo, mahuhuli yan. Anong Baptist yon yung itinayo? Okay, so ganito. Noong 1609, anong pangalan? Okay, so ganito, Brother Mario ha. Open-ended question naman yan. Naghahanap ka ng anong pangalan. So, anything naman na pangalan na ibibigay ni Brother, kahit pa yan ay para sa'yo ay mali or tama. Proceed ba din? Pastor Ken, ano daw yung pangalan ng Baptist? Okay. So, ang pangalan ng Baptist Church na itinatag ng Panginoon ay, ayan o, founded by Jesus Christ in Jerusalem. Baptist, we believe this is the church founded by Jesus Christ in Jerusalem. Yun yung tinatag ng Panginoong Kristo Jesus na totoo. Okay. At bunga yung kay John Smith. Okay, nung panahon ng 1609, huwag ka tumakbo dyan. Huwag ka tumakbo, kapatid, sumagot ka. Nung panahon ng 1609, ano yung unang pangalan na ipinangalan ni John Smith nung itatag niya yon sa Inglaterra? Ano yung unang pangalan ng Baptist? Kasi maraming Baptist, nalilito kami. Sagutin mo lang, kapatid, anong pangalan? Okay. So, open-ended question. Aminin mo muna, hindi mo alam, tutulungan kita, sasabihin Okay, ko bro, sa iyo, nasa- kakabagang kita. Sasagutin niyo yun, Sinasagot mahuli, kita. ano? Oh, wait The lang, church bro. founded by Wait lang. Jesus Christ in Jerusalem. Wait lang. Time stop. Hindi Sumasagot para ako. hindi- Objection. Wait lang, unahin natin si Brother Mario muna, tapos yung objection din ni Bro Ken. Bro Mario, anong objection natin? Okay, tumatanong ako, tas tatanong din siya. Kasi hindi siya makasagot kung anong Baptist eh. Takbo siya ng takbo dun sa hawak niya. Hindi na siya makasagot. Okay, Pasagutin nyo, anong Baptist, anong pangalan? okay. Bro, Pastor Ken. Hindi naman mahirap yan eh. Objection din. Okay, sumasagot ako, Bro Rasha, hindi niya lang matanggap yung sagot ko. Hindi ba pangalan yung Baptist Church founded by Jesus Okay. Christ? Okay. Pangalan yan, bro, mga pangalan yan. Okay. Yan ang Okay, sagot so, ko. wait lang, Brother Okay. Mario. Ganito, bro, desisyonan muna natin to, ha? So, ang question naman dito, pangalan. Again, nagbibigay ng pangalan si Brother Pastor Ken. At kung kahit pa yan ay totoo, hindi. Proceed pa din. Pastor Ken, proceed ulit sa iyong pagsagot. Anong pangalan? Okay, sinagot ko na kanina. Pinabasa Okay, ko pa ito kay na, ano, bago pinabasa ko pa kay... Bro Mario. Objection, objection, ba't Bro sumasabat? Mario, wait lang, bro. Sumasagot pa, bro. Proceed lang. 20 segundo yan, lagi. Okay. So as Baptists, we believe that the church founded by Jesus Christ in Jerusalem was Baptist in character. Sapat na yung word na Baptist, Bro Marshall. Yan ang pangalan ng iglesia tinatag ng Panginoong Kristo Jesus na napatunayan ko sa iyo ngayon. Umamin ka, pangalan ng Baptist at yan ay tunay na nasa Biblia Next question. at kaakibat sa gawain ng iglesia. Ito ko sa yung bago. Ayon sa historical Book of History of Baptist, page 1 to 10, ang unang tinatag ni John Smith ayon sa inyong libro ay Anabaptist. Ngayon, tanong ko sa iyo, meron ng Bible Baptist kayo, meron ng fundamental, yung bang mga yon nagkaroon ng iba't iba, pagkakabahabahagi ba yon? Oo o hindi, categorical. Oo, hindi. Hindi, Hindi. Bro Marshall, yan ay mga pagkakakilanlan. Halimbawa, kung may mga 5 kang anak, pinangalanan mo ng iba-iba yan, pagkakabahabahagi ba yun? Nagkakaisa naman kayo sa doktrina ng Panginoong Kristo Jesus na ang tunay na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus ay Baptist Church. So, hindi po ganun ang batayan mo, Bro, Okay, next Bro question. Marshall. Next question.
Ngayon, wag ka magsinungaling. Maraming nagre-relihiyon dito, nag-aral ng Doctrine of Religion. Ang Bible Bap, Sovereign, Fundamental, Southern Bap, merong hindi yan iisang doktrina ang paniniwala niyan. Kaya nga yan nagkahiwa-hiwalay eh. Kaya nga tinatanong kita kung nagkabahagi sila, tanggap mo. Ngayon, di mo tanggap. Ngayon, harap-harapan, lolokohin mo kami kasi alam namin yan eh. Ngayon, ito tanong ko sa iyo, uulitin ko. Tama ba na meron pagkakaibang doktrina yan, yung mga yan? Yung fundamental, sovereign, southern, tama ba na meron silang pinagtalo ng mga doktrina? Tama ba ito o mali? Tama ba daw? Mali. Mali ka, bro Mario. Mali ka. daw, mali. Okay, Nag-usap proceed. lang sila bilang magkakapatid. Hindi naman nagtatalo-talo yun. Mali ka, bro Mario. Nag-uusap yung magkakapatid. Wait lang, bro. Para sa'yo, nag-aaway na, nagtatalo-talo na, ano? So, huli ka pakita na. ko Wait lang, sa'yo, bro Mario. yung Anabaptism na Anabaptist, teorya nyo lamang yan. Nakakala nyo 16th century 7 lang minutes time. dumating. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating... Huli ka ngayon. Wait lang bro. So, Bro Mario, ang hindi pagsisinungaling pagsasabing totoo. Okay na bro mga kapatid ha. So, dako tayo mga kapatid sa rebuttal din ng ating negative. 10 minutes, Brother Mario. Your time starts now. Okay. Okay, no? Harap-harapan niya tayong niloloko, no? Sabi niya, lahat daw ng Baptist ay iisang doktrina. Tapos, hindi niya mabanggit, tinatanong ko siya, sabi ko, ano yung unang pangalan ng Baptist na itinayo ni John Smith noong 1609? Yan, no? Yan, no? Huli ka ngayon, no? Yan, no? Sa ibabaw, oh. Anabaptist pala. Takbo siya ng takbo sa referensya niya kasi mahuhuli kasi nungalingan niya eh. Yan. Anabaptist pala yung unang Baptist noong 1609 nung itatag ni John Smith tsaka ni Helwys doon sa Inglaterra. Oh, ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, yan bang mga Baptist? Nagkaroon ba yan ng pagkabahabahagi? Kasi merong Bible Baptist, may Fundamental Baptist, may Sovereign Baptist, may Southern Baptist. Sagot niya, hindi, nagkakaisa sila ng isang doktrina. Yan ha, yung mga Bible theologian dyan na nanonood. Tama ba si Ken na nagkakaisa sila ng doktrina? Lahat ng mga Baptist, hindi. Sinungaling ka. Dati akong Baptist, lolokohin mo ko. Bible theologian ako, nag-aral ako ng Bible theology sa Baptist. Kayong mga Baptist, nag-aaway-away yan, hindi nagkasundo sa doktrina. Kaya nga humiwalay yung Bible Baptist sa Anabaptist. Nagtayo siya ng Bible Baptist, yung isa naman humiwalay din. Nagtayo ng Fundamental Baptist. Yung isang Baptist naman humiwalay din. Nagtayo naman siya ng Southern Baptist. Bakit? Yung isa kasing Baptist, ayaw nila ng may drums. Hindi na raw kasi utos yun sa ating panahon sa New Testament. Yung isa naman Baptist, gusto niya may drums. Yung isa naman Baptist, hymnal lang ang gusto. Lolokohin mo kami, nagkakaisa sa doktrina. Sinungaling ka harap-harapan kaya kanina tinitignan lang kita ngayon, huli ka ngayon. Ngayon, no? Ngayon, sa Biblia ba, pag nagkakabahabahagi, gusto ba yun ng Diyos? Sabi sa Galatia ng 5 ng 20 hanggang 21, yung mga may pagkabahabahagi, may hidwang pananampalataya, pagkampi-kampi, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kanino natatapat yon? Di ba sa inyong mga Baptist? Meron kayong hidwang pananampalataya pagkabahabahagi. Merong Southern Baptist, merong Sovereign Baptist, merong East Baptist, may Anabaptist. Kaya tinatanong ko siya kaganina, sabi niya pa sa akin kaganina, nililista ko, sabi niya, umamin daw ako. Yan. Kasi bumasa daw siya. Gumamit pa ng referensya. Ang mga referensya, History of Catholic. Kala naman niya kakampihan siya ng Katoliko. Tutol nga Katoliko sa inyo dahil napakasinungaling nyo ngayon, sabi niya kaganina, umamin daw ako dahil nabasa yung Baptist. Sa Biblia, mababasa mo talaga yung Baptist kasi nga utos yan, sabi ko, utos yan magbautismo. Hindi sinabing ipangalan sa iglesia. Ikaw ba naman sasabihin mo hindi mababasa? Siyempre sasabihin mo mababasa yung Baptist. Kasi nga utos, magbautismo. Mateo 28:19-20. Ikaw naman, umamin siya. Kala mo naman nakapuntos talaga. Ito, ang pinag-uusapan natin, literal na iglesia, sabi niya, aminado pala si Bro Mario, spiritual yung katawan, iglesia.
Eh sabi ko nga, sa Biblia may dalawang iglesia. Iglesyang espiritual na tayo ay templo ng Diyos, unang Korinto 3:16, unang Korinto 3:17, unang Korinto 6:19, Hebreo 3:6. Kabisado ko yung mga sitas na yan eh. Yan ang di mo alam. Pero merong literal naman na iglesia ng mga banal ayon sa unang Korinto 14. Oh, hindi ko na sasabihin sa yung verse. Baka malaman mo eh. Yon literal na iglesia yon. Yung literal na iglesia, ang tawag doon ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Oh, kaya kayo ligaw talaga kayo eh. Unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo. O, iglesia ng Diyos, sa Greek yan, ecclesian to theo. Huwag mo ipilit yung baptiso. Yung baptiso kasi utos yung kapatid eh. Kaya ligaw talaga iglesia nyo eh. Ang katunayan na ligaw talaga kayo, kayo, ang sumulat kasi nung Trail of Blood nyo, si J.M. Carroll. May referensya ako eh. Si J.M. Carroll ang sumulat ng Trail of Blood nyo eh. Yan oh. Oh, ang Trail of Blood galing sa Baptist. Kaya meron ako niyang mga yan. Kasi nag-aral ako ng Bible theology sa Baptist. Sinungaling ang iglesia nyo eh. Ayan oh. Referensya mo puro puro malalayo sa unawa eh. Yan oh. Ang Trail of Blood ay tumutukoy sa isang kilalang libro na The Trail of Blood na isinulat ni J.M. Carroll. Kailan? Noong 1931. Oh, si J.M. Carroll isang Baptist na nag-a-assume na nagmula siya kay Kristo. Oh, nagsulat siya, kinokonekta niya yung Baptist kay Kristo. Siya lang ang may gawa nung Trail of Blood. At ginawa ito, nung ilabas ito, 1931 na. O, tapos kayo, 1609 lang. O, tapos yung referensya yung galing kayo kay Kristo, yung mga pinagbabasa mo, saan mo kinukuha. Alam mo, yung mga binabasa mo, mga salita ng kapwa mo Baptist yun, yung iba mong referensya eh. Sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Yung iba maliligaw mo. Pero kaming mga nakaunawa, hindi. Kasi yung iglesia nyo, 1609 lang, tatag ni John Smith. Ayon yan sa libro nyo eh. At ang unang tinatag, Anabaptist. Ha? Tapos, ngayon, nung pumunta kayo sa Pilipinas, 1900 eh. Oh, nung pumunta kayo sa Pilipinas, nakarating sa Pilipinas ang Baptist, 1900. Pero yung Baptist noon, ang pangalan noon, Anabaptist, nung makarating sa Pilipinas eh. Yan oh, si Dr. Eric Land. Yan. Oh, si Dr. Eric Land. Ngayon, nung makarating sa Pilipinas 'yon, 1900, pagdating sa Pilipinas sa Hulu-Sulu eh. Doon ang unang Baptist sa Hulu-Sulu, doon ang mother, Anabaptist 'yon. Paglipas ng panahon, nagalit yung ibang mga Baptist, may mali sa Baptist, nagtayo ng Bible Baptist, nagtayo ng fundamental, may nagtayo ng sovereign, nagkaroon sila ng hidwang pananampalataya sa doktrina. O ngayon, sabi sa Galatia ng 5:20-21, hindi ako may sabi nito. Kay Kristo galing to. Iniutos kay Pablo, unang Korinto 14:37. Yung mga may hidwang pananampalataya, pagkabahabahagi, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga kayo assuming lang kayong mga ligtas kayo Ayaw nyo, hindi pumapayag sa inyo talata. Kasi may pagkabahabahagi kayo May sovereign, tapos sinungaling kapakaganina, sabi mo, isang doktrina lang kayo. Ang daming nanonood dito. Harap-harapan, sinungaling ka. Alam ng mga tao dito Iba-iba doktrina ng Baptist Hindi mo kami maloloko, ako kasi dating Baptist, bro. At yung alam mo, utot lang sa Baptist. Alam mo kung bakit? Kasi nga, tinatanong nga kita Hindi ka makaano Tumatawa ka, yung mukha mo, halatang kasinungalingan sa video Humingi yung ngiti mo, ngiting aso. Alam mo kapatid, ganito no? Sa Biblia kasi mga kapatid, sa unang Timoteo 3:15, binabanggit talaga diyan iglesia ng Diyos Huwag mo na maipilit na baptiso. Utos yun. Unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman ninyo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila, saan? Sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. At haligi at suhay ng katotohanan. Iglesia ng Diyos na buhay. Ang sabi diyan sa Greek ecclesia.
Hindi ko na uulitin. Ngayon, eto, may babasahin tayo. Ito sa Greko. Yan. Gawa 20:28. Prosechete o un heotois kai pantito poinomio ehohimas to penema tu hagyon eteto episkopos pomainen ten eklesian to teo. Sa Greek. Yan Kaya ikaw sinungaling ka eh. Yung katawan kasi ginagawa mong literal na iglesia. Spiritual yun eh, ang tinutukoy doon. Tayo nag-uusapan, literal. Ang patutunayan mo, ang tunay na iglesia na ipinangalan ng Panginoon ay Baptist. Yan ang patutunayan mo eh. Hindi naman spiritual ang pinag-uusapan. Iglesia. Literal, kapatid. Ngayon, ito pa Sabi mo yan. Ang dami mong pinagbabasa eh. Puro imbento, kapatid eh. Kaya ikaw, maraming maliligaw sa iglesia nyo. Buti umalis ako sa inyo eh. Kayo lang ang nagtataguyod ng kasinungalingan eh. Isa kayo sa mga denominasyon ng pinakasinungaling na iglesia. Kasi yung Baptist Church, apelyido ni Juan yun eh. Pangalan yun ni Juan Bautista. Ngayon, ginawa nyong iglesia. Sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyong ganap, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro nyong ganapin nila ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yung baptist, utos yun. Bautismuhan nyo sila. Okay, time na bro. So dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Pastor Ken, your time starts now. Alright, so tanong ko muna sa'yo. Alam mo ba yung soma na body dyan ay church sa 1 Corinthians 12:13? Alam mo ba o hindi mo alam? Alam ko pero spiritual ang tinutukoy dyan. Ang pinag-uusapan natin, literal na iglesia. Paulit-ulit ka bro eh. Spiritual kasi yan eh. Literal na iglesia tayo. Huwag ka tumakbo sa spiritual. Pangalan ng iglesyang literal ay Baptist Church. Wala kang mababasang eklesiyang baptiso. Maliban na lang kung mag-e-edit ka. Pero sa mga Bible scholar, pagtatawanan ka kung may ilalabas ka rito. Walang ganyan sa Greek. Sa Koine Greek. Okay. Rorash? Okay, so salamat. Alam mo naman. Yung word na baptize ba? Na word, same usage ito ay baptist. Alam mo ba yan o hindi mo alam? Mabasa mo. Nababasa ko yan. Baptist, utos nga yan eh. Alam o hindi alam? Bro. Okay, Alam? sabi niya, Rorasa, counter ako. Ang tanong niya kasi, alam mo ba yan, mababasa mo o hindi? Sabi ko nga, sagot ko, mababasa ko. Baptist ang nakasulat, utos. Hindi, sinabing ipangalan sa iglesia. Okay. So, tingnan mo, nalilito na siya, nahihilo, no? Ganito bro, so ang importante kasi sa akin Nagpapawisan, bro, no? bro Mario ha. So ang importante kasi sa akin bro, yung alam o hindi alam. Ngayon, need mo talagang pangkitin yung dalawa bro, kung pipili ka bro. So, babanggitin mo ba bro? Pipili ka ba? Sabi ko nga alam ko eh. Kasi, Nakasulat, Baptist, pero utos. Utos. Huwag ka umokay, utos yun eh. Hindi naman ipangalan sa iglesia. Di ka nakakapuntos bro, utos. Bingi ka lang. Next question. Okay, salamat sa pag-amin. Tanggap mo na yung body ay soma ay church at yung baptize sa words na usage, alam mo ito ay baptist. Sa makatuwid, yung body na church at miyembro ay nabautismohan. Tatawagin pa silang baptist na church sapagkat ito ay nabautismohan ayon sa iyong sagot. Tama ka ba ron o mali ka? Tama ka o mali ka? 10 seconds ako. 10 seconds daw. May tama ikaw. May tama sa ewan ko. Kanina pa nga pinag-uusapan nasa spiritual ka eh. Literal na church ang pinag-uusapan natin kapatid. Ang patutunayan mo, Next Baptist question, Church 10 ang pangalan ng iglesia. Okay, next question. Next question. Next question. Okay, kanina ka pa banggit ng literal. Yung bang mababasa mo na talata sa Biblia? Letra for letra, literal ba yan o hindi? Literal o hindi? Okay. Mababasa ang mo. sagot ko, yung mababasa, literal yon. Pero utos. Okay ka nang okay. Utos yon, hindi sabing ipangalan sa iglesia. Wala kang mababasang ganun. Ikaw lang nagpipilit eh. Yung Baptist, utos yon at saka apelyido ni Juan Bautista yon. Yan na naman, ulitin na naman nyo. Sige, paulit-ulit ka eh. Kanina Next pa yan. question. Okay, salamat sa pagkamen. Sabi mo yung mababasa ay literal.
mababasa ba natin yung katagang baptist sa orihinal na salita ng Diyos? So may Baptist Testament na Baptist Church. Mababasa o hindi mababasa? Mababasa nga pero hindi Amen. sinabing ipangalan sa iglesia. Utos nga paulit-ulit ka naman ang hina mo naman tumanong. Utos kapatid. Hindi sinabing ipangalan sa iglesia. Talagang may mababasang Baptist diyan kahit si Juan Bautista pangalan niya. Baptist John the Baptist Yung tanong mo mahina. Utos yan, hindi sinabing ipangalan sa iglesia. Ilabas mo sitas, Ecclesiam Baptizo. Sa Greek. Pag nailabas mo, paniniwalaan kita. Maliban na lang kung nag-e-edit ka na. Okay, next question. Sinabi mo Wala kanina, akong mailalabas. may kilala si John the Tumalit Baptist iglesia nyo kasi siya ay bumabautismo. May kilala si John the Baptist kasi siya ay bumabautismo kaya siya Baptist. Tanong, yung church ba bumabautismo? Yes or no? Hindi bumabautismo ang church. Ang bumabautismo ang inutusan sa literal, yung tao. Yung tao nga Nasa literal kasi ako Punta ka ng punta sa spiritual Dalawa kasi iglesia sa Biblia. Yung tao, templo ng Diyos, spiritual, at iglesyang literal. Ang patutunayan mo, pangalan ng iglesia ay Baptist. Hindi naman pwedeng pangalan ng tao Baptist. Kasi sabi ng Biblia sa Daniel 9:19, tatawagin sa iyong pangalan o Diyos ang iyong bayan. Pangalan ba ng Diyos Baptist? Di ba hindi? Tatawagin Diyos o kaya Kristiyano, hindi Baptist. Okay, next question. Oo. Maraming salamat. Okay ka dyan. Okay na. So, next question. Tanggap mo ba na ang founder ng inyong Members Church of God International ay si Eli Soriano? Mababasa, yes or no? Yan kasi, no, ang Objection? sagot ko dyan. Parehistro kasi yan. Mali, unawa mo na naman dyan, kapatid. Sa parehistro yan kasi sabi, pasakop sa gobyerno. Hindi naman pwede ilagay mo doon pangalan ng Diyos. Wala naman yung Diyos na literal sa lupa, espiritu yun. Kaya ipapangalan yun sa tao. Mali pang unawa mo dyan, kapatid. Pasakop sa gobyerno Kaya sumunod yan sa gobyerno, si Soriano. So, next Dahil gusto question. yan ng gobyerno. Pero So, hindi ibig sabihin siya ang founder. next question, bro. Founder namin si Cristo. Stop time. Ang hina mo naman tumanong, bro. Stop time, bro Rush. Okay. Inuubos yung tanong ko Okay. So, hindi mo tinatanggap yung katotohanan na ito na ang founder ninyo ay si Eli Soriano. Siyang mangangaral nyo, di ba? Yes or no? Sagot ko nga, 10 seconds, founder namin si Cristo. Sumunod lang siya sa gobyerno dyan. Kasi nga sabi ng Biblia, pasakop kayo sa gobyerno. Hindi naman pwedeng ilagay mo doon si Cristo, si Soriano nagpaparehistro. Wala siyang magawa, inilagay niya. Kaya mali pang unawa mo Next na naman. question, okay. Ang dami mong mali. So, alam mo Ligaw ba, na ligaw ka. yung kasaysayan ngayon, objection, bro Rush. Okay. I'm stop. Nagpuputol-putol yan. Huwag sumasabat, Nahihilo bro na. Mario. Bro Mario, ganito bro. Para hindi tayo magtuloy-tuloy tayo Ang gusto lang naman ni Brother Ken, pag time na niya, siya na yung magsalita Okay. So bro, Okay. bro Pastor Ken, proceed lang bro. Okay, so makinig, bro Mario. Alam mo Ay, ba na listen. si Eli Soriano nagkulong sa kanyang kwarto 1 o'clock in afternoon, nagbasa ng Biblia, walang kain, gutom. Yun ang nangyari sa kanya bago magtatag ng iglesia niya. Alam mo o hindi mo alam? Alam mo, hindi. Ang sagot ko, hindi ko yan alam. Kasi ang alam kong ganyan, INC yan. Mali ka na naman. Si Manalo yan, nagkulong 3 araw. Hindi yan si Soriano. Paninira yan, gawa-gawa yan. Kay Manalo yan, maraming nakakaalam. Nagkulong yun ng 3 araw. Paglabas, sabi niya sa asawa niya, magtatayo tayo ng iglesia. Yang referensya mo, gawa ng mga INC yan, mga paninira. Katulad mo rin. Mali pang unawa mo dyan, hindi yan tunay. Huwag kang maglabas ng Next ganyan. question. So kahit ba ito ay galing sa Members Church of God International na kasaysayan ni Eli Soriano, nagkulong siya hindi man 3 days, tatanggapin mo ba to o itatanggi mo kahit Hindi ko mula sa tanggap. MCGI? Ang nagkulong talaga bro, ayon sa history, si Manalo 3 araw sa kwarto. Paglabas, sabi niya sa asawa niya, magtatayo tayo ng iglesia. Yun talaga ang kwento. Huwag kang dyan bro. Mga nilalabas mo, mga lang yan gawa-gawa lang yan Tapos may papel ka pa, nagpa-print ka pa talaga, nagpagod ka lang bro. Sayang pa pera mo. Hindi naman Next papatukuhanan Next ng question. yan Next question. Okay, tinatanggap mo yung sabi ni Eli Soriano, hindi kayo ang tunay na iglesia sa video. Tanggap mo si Eli Soriano, sinabi niya yon, hindi kayo ang tunay na iglesia. Yes or no? Yes or no? 10 Tanggap seconds mo? ako. 10 seconds mo Ang din. sabi ni Soriano doon, yung sinabi niya yon,
Ang ibig sabihin niya ron, kasi matagal lang nakatayo ang iglesia, aanib ka lang. Kasi nakatayo na yon. Kaya nga umanib lang kami. Hindi kagaya nyo. Time. Okay, next question. Time na, 7 minutes 1609. time mga kapatid. Ah, time So, na. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage na ating debate. Shoutout muna mga kapatid kay Creso Science Re. Ayan, mahinang tanong ng Baptist Bro Mario. Sako, wala nang ibang tanong. Kahit saan na napunta. Shoutout din kay Godspeak. Puentes, alam namin, nanonood ka. Sinungaling kayo ng Anabaptist ang nabasa. Di mali ang samahan ni Condido Galilei Baptist Palpak. Shoutout din mga kapatid kay Ariel De Los Santos. Puro sulpot at sinungaling mga debater to. Shoutout din kay Silvanus dyan. Sino ang pinagmula ni Soriano? Di ba sarili niya napaka... di pwede bagitin. At then kay Erwin Obalyena, pag bakla ang founder sa demonyo yan sigurado. Pero then mga kapatid, dito kay Erickson, tumatawa lang siya, walang magawa daw. Shoutout din mga kapatid, dito kay Erickson kasi. Okay, mga kapatid, kay Julius, sako na ang Baptist Church, sabi niya. Sabi ni Willie Cruz, talo na ang Baptist. Sabi naman ni Erwin, turuan mo Brad, walang alam. At dito din kay Godspeak, sinungaling Anabaptist. So, mga kapatid, ako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Mario bilang negatibo mga kapatid sa kanilang topic na ang tunay na pangalan ng iglesia ang itinayo ni Kristo ay Baptist. Sa Brother Mario ng MCGI, your time starts now. Okay, magandang gabi sa inyo no mga kapatid. No? Kita nyo naman, kanina ko pa siya sinasagot, sabi ko, ilabas mo sa Greek, Ecclesian Baptizo. Wala wala siyang mailabas. Kasi nga, walang Baptist Church na nakasulat sa Greek. Baptist Church, walang ganun. Takbo ka ng takbo sa katawan. Ngayon, sabi sa awit ng 127 verse 1, maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisipaggawa at nagsisipagtayo nito. Meron kasing mga iglesia tinatayo ng tao pag tao ang nagtayo, walang kabuluhan. Kaya kayo, 1609, itinatag kayo ni John Smith tsaka ni Helwis Stone. 1609, Baptist ako dati Hindi nyo kami maloloko. Sabi sa Hebreo 8:2, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Yung iglesia, tayo yun ng Panginoon, hindi ng tao. Ayon sa Baptist History Church na isinulat ng mga kasamahan nyo, nagtatag si John Smith noong 1609. Si John Smith ang nagtatag. At yung Trail of Blood nyo na pinaniniwalaan nyo na konektado kayo kay Kristo, isinulat lang noon 1631 ni J.M. Carroll. 1631 lang lumabas, wala kayong history. Ngayon, sa unang kronika ng 7:16, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Yung bahay pala, yung iglesia, pinili yun ng Diyos para yung pangalan niya dumuon magpakailanman. Ano ba pangalan ng Diyos? Baptist ba? Hindi. Ngayon, hindi. Ngayon, sabi sa Deuteronomio 12:5 naman, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoong ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan. Meron palang dakong pinili ang Diyos na paglalagyan ng pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan. Ano ba pangalan ng Panginoon? Baptist ba? Hindi. Sabi sa Daniel 9:19, O Panginoon, ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tatawagin sa iyong pangalan. Pangalan ba ng Diyos Baptist? Hindi. Di yung mga tao hindi tatawaging Baptist kasi hindi yung pangalan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, yung mga tao tatawagin sa kanyang pangalan. Ano ba pangalan ng Diyos? Baptist ba? Hindi, 1609 lang kayo ngayon, sabi sa Ezra ng 7:23, anumang inutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Kung ano daw inutos ng Diyos ng langit, gagawin mong lubos doon din sa bahay ng Diyos ng langit. Utos ng Diyos, ang mga tao tatawagin sa kanyang pangalan. Ano ba pangalan ng Diyos? Baptist ba? Hindi.
Siyempre, kung tatawagin sa kanyang pangalan, pwede Kristiyano, unang tinawag sa Antioquia, mga Kristiyano, hindi Baptist. Hindi naman pangalan ng Diyos yun eh. Utos yun kay Juan Bautista. Oo, buksan ang daraanan ng Panginoon. Utos rin yun ng Panginoon sa mga apostol. Mateo 28:19, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi inuutos na gawin yung pangalan ng iglesia. Oh, ngayon, no? O ngayon, bakit ba nagkaroon ng iglesia? Kasi doon lalabas yung karunungan eh. Epeso ng 3 Gs. Oh, yung karunungan ng Diyos ipapangaral sa iglesia. Yung baptist ba, karunungan ba yun? Hindi, utos yun. Utos. Gaganapin nila, inuutos yung bautismuhan yung mga tao. Hindi sinabing ipangalan sa iglesia. Kaya ka nga, wala kang mabasa eh. Ecclesiam Baptizo eh. Maliban na lang kung nag-e-edit ka ngayon. Pero kahit mag-e-edit ka, pagtatawanan ka ng mga nakakaunawa, walang ganyan sa Greek, bro. Mag-search ka. Mo. O ngayon, sabi sa unang Korinto ng 6:19, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Yung tao pala, templo ng Espiritu Santo. Nandoon ka eh. Kaya ligaw ka eh. Tayo nasa iglesyang literal yung ating pinag-uusapan. Merong iglesyang literal. Ano yung iglesyang literal? Ayun yung iglesia ng mga banal. Hindi Baptist pangalan nun. Basa. Unang Korinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Meron palang iglesia ng mga banal. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion din ng Affirmative Episode 10 ng Baptist. Your time starts. Okay. So maraming salamat mga kapatid na Baptist at mga kaibigan ng MCGI. Salamat kay Brother Marshall. Malinaw na po na hindi na natibag ni Bro Marshall ang ating itinayong mga katotohanan pagdating sa patutunayan na ang tunay na pangalan o pagkakakilala ng iglesyang tinayo ni Kristo ay Baptist. So una, ang Baptist ay si Kristo ang nagtayo during His earthly ministry. Tandaan mo na yan, Bro Marshall, kung tunay ka talagang Baptist. At ang pangalan ay tungkol sa pagkakakilanlan. Hindi yan palamuti lamang. Hindi yan natutulan ni Brother Marshall na ang iglesia ng Panginoong Kristo Jesus batay sa gawain ay bumabautismo. Yung mga tao kasi ang iglesia, Bro Marshall, bumabautismo, humayo, mangaral, magbautismo kayo at ituro lahat ganapin. Kaya yung malinaw na gawain o pangalan ng tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, Marshall, hindi mo pwedeng ihiwalay sa kanyang iglesyang itatatag na kahit ang tarangkahan ng Hades ay hindi makakapanaig kasi ito ay ligtas. Ang tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, hindi na pamalihan ni Bro Marshall, na yan ay may pangalang tunay. Inamin niya kanina, tunay yan, nasa Biblia, mababasa, literal, binabasa niya, at yan ay Baptist. Ngayon, paunawa ko sa iyo, Marshall, ang marka ng tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, may katiyakan ng kaligtasan. Si Kristo na nagtaguyod nito, nagsabi na ligtas o hindi mapapahamak ang kanyang iglesia. Sa MCGI, ang hirap po dyan pag nariyan kayo. Hindi tiyak ang kaligtasan, mapapahamak pa. Kinukontra si Kristo na sabi ni Kristo kahit ang tarangkahan ng impyerno hindi makakapanaig laban dito. At ligtas yan, kaya nabautismuhan at idinaragdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Walang mababasa na umanib ka sa iglesia ng Diyos para ka maligtas. Kasi sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka at idinaragdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Diyos ang nagliligtas, Diyos ang maglalagay sa iyo sa kanyang iglesia. Bakit naligtas ang tunay na iglesia na pangalan ay Baptist? Sapagkat nanampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Kaya naligtas. At matapos mabautismuhan o naging Baptist ay inutusan ding humayo at mangaral. At ito'y nagpatuloy, Bro Marshall, noong pampanahon ni Kristo Jesus may Baptist. Pumunta pa nga siya sa Baptist para magpabautismo eh. Yung mga nabautisman o naging Baptist ay nagsama-sama, church congregation, assembly, kalipunan. Humayo, nangaral, nagbautismo. Yung church, anong tawag mo doon? MCGI o Baptist? Diba?
Pangalawa, katawagan ng pagkakakilanlan, makikilala mo nga eh. Babasahin mo lang yung Biblia, yung founder na si Jesus, Baptist, tinukoy. Sa Greek pa yan, original, Bro Marshall, hindi sa translation lang. Hindi mo kasi alam ito eh. So ngayon, pinapaalam na natin, yung tunay na iglesia ng Panginoong Kristo Jesus, nakikilala sa pangalang alin? Baptist. Ito ba'y tunay o peke mula sa salita ng Diyos? Tunay yan, Marshall, kaya inamin mo na rin. Salamat. At ang iglesyang tinatag ni Kristo Jesus hindi mapapahamak kasi sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Sa MCGI, pagka tiniwalagyan ng ministro nila, sinabpi na pa yan, hindi pumunta, hindi na maliligtas eh. Napakahina naman ng inyong tagapagligtas. Sa Baptist, si Kristo Jesus mismo tiniyak, hindi ka mapapahamak, maliligtas. Napakarami sa talata ng Biblia, matutukoy na Baptist ang kanyang iglesyang itinatag. At may mga mapagkakatiwalaan pa tayo na mga patotoo ng tao. Na sumusubaybay sa kasaysayan ng Baptist. Kaya hindi yan mapapamalian ni Brother Marshall. So tandaan mo yan at may kaisahan ng doktrina. Nagkakaisa ang mga Baptist noon pa man sa doktrina na ito ang tunay na iglesyang tinatag ni Kristo Jesus at ang tarangkaan ng Hades hindi makakapanaig laban dito. Yung Baptist Church mula pa kay Apostol Pablo na Anabaptist o nag-rebaptize mula sa kay Philip na napunta siya ng Africa hanggang sa mga Anabaptist na Donatists hanggang sa Waldensians at sa mga Anabaptist na Mennonites hanggang sa Baptist sa Amerika na nakarating ng Pilipinas ay may katiyakan ng kaligtasan at nakikilala ngayong mga Baptist na ang pagkakatawag sa kanila nung araw ay Anabaptist. So yan ay short history for your information. Mga gilo na taga-subaybay, sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka at siya ang magdaragdag sa iyo sa kanyang tunay na iglesia. Nais niyang ikaw ay mabautismohan o maging baptist sa wangis. Okay, salamat, Bro Rasha. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and MCGI, mga kapatid. So before natin na yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating lahat ng nanood at nag-comment, mga kapatid. Unahin natin si Pastor Ken. Pasalamat na. Alright, maraming salamat, Brother Marshall. Ayan, meron na tayong remembrance. Maraming salamat, Bro Rasha. At kayo po ay talagang maayos na moderator. Salamat din sa mga kapatid namin Baptist, sa mga MCGI, sa mga taga-subaybay dyan. So, nawa kayo ay natuto, pinakamahalaga dito, sa liksikin ng banal na kasulatan, patungkol kay Kristo, sapagkat doon natin malalaman ang buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng kaligtasan. So, magkaibigan kami ni Brother Marshall, Bro Mario. So, sports lang ito, sports, aralan lang, So, maraming salamat, Bro Mario. Jesus is the way, the truth, and the life. You can come to the Father through Jesus Christ. God bless you all. Okay, at Brother Mario, pasalamat din. Okay, unang-una, salamat sa Diyos at sa inyo mga kapatid at sa ating katunggali ngayon na si Pastor Ken. Mahal kita sa Panginoon, Pastor. Salamat sa iyo. Ito ay labanan lang ng pananampalataya. Pagtapos nito, maging magkaibigan tayo, ano man yung napaglabanan natin. Pagdebate, magkalaban tayo sa aral, pero pagtapos nito, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo lahat magkakalaban o magkakaaway, magkaibigan tayo lahat. Kung ginagawa mo sa ibag, ginagawa natin kay Kristo. Kaya salamat sa iyo, Pastor Ken, at kay Bro Rasa, salamat din sa patuloy na platform natin dito. Sana pag-pray natin ito na magpatuloy at ma-provide yung mga needs sa mga maintenance. Sa mga may kayang pastor, tulungan natin si Bro Rasa kasi yung platform natin, dito tayo naghahayag ng katwiran at may mga kaluluwa ritong nagsusuri. Kaya salamat kay Bro Rasa sa patuloy ng platform at sa kanyang mga oras at time para sa atin. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Okay, at Rasha TV, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Pastor Ken ng Baptist at Brother Mario, mga kapatid ng MCGI. At pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap kasi sumasangayon na kayo sa lahat ng patakaran. At syempre lahat ng kondisyon ng ating mga debatista kasi meron yan. So mga kapatid, kung inyong indigasyon. So mga kapatid, please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha Debates TV. At kung gusto nyo magsuri sa pananampalatayang Baptist, nandiyan si Pastor Ken. At yung bagong
nakabautismo daw na sa MCGI si Brother Mario at pwede kayong magtanong suri sa kanilang pananampalataya mga kapatid. So you can follow also these two gentlemen and also sa akin Rasha Vista mga kapatid dahil dito ako laging nagka-live. So maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Thank you. Salamat kapatid. Salamat sa Diyos.